Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. Ano mga magaganap o mangyari sa iyo sa natitirang araw ng September 2024? Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ami. Maraming salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Ayan na. Maraming salamat po. Kung gusto nyo ng personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Virgo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sayo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag niyong ipilit dahil marami kayong energy sa mundo. Ito. Mundo talaga, ate. Mundo talaga. Oo, mundo. Sa earth na to. Tingnan natin. Virgo. Ano naman, mo? Palaging nahuhulog. Unang-una sa paglabas is ahas. Okay. Ingat dahil may mga cheating, pandaraya, panglilinglang, toxic, tukso, yan, may mga hindi pwedeng pagkatiwalaan na tao. Okay? May tao dito na makasarili at sakim. No, ingat ka sa mga taong, alam mo naman yung ano yung sabihin ng ahas, di ba? Yan, baka nakakita ka na ng ahas o nananaginip ka ng ahas, yan, no? And we have the anchor. Yan. May mga sitwasyon daw na kailangan na gusto mong i-work out, or may mga sitwasyon na maaring ikaw is na-stuck. Handito na sinasabi na you want to settling down sa isang situation, relationship, trabaho, or mga ibang aspeto ng buhay mo, no? And handito yung pagiging, there's a shipment din ako nakikita sa'yo, or you want a shipment na pang long lasting, ako nakikita na gusto mo maging stable, either sa relationship, future mo, or future ng sarili mo, ganyan, o sa business work, ganyan, nakikita ko dito, no? May sinasabi welcome dito sa profession, yan, para kasi sa akin ito is, meron kang sitwasyon na kailangan mong i-work out sa sarili mo, sa pamilya mo, para sa future mo. Yun ang nakikita ko dito, Again, sabi ko na nga ba, di ba? We have the book. Yan. Welcome din doon sa anchor. Ang nakikita ko doon, nahandun yung situation na gusto mo ng long-lasting stability when it comes to yourself, to your family. Ganyan ang nakikita ko na sa kinabukasan ang pinag-uusapan nito doon. And we have the book. May mga sitwasyon na dapat mong pag-aralan, or dapat mong, yun nga, like, i-work out, ganyan. Siguro, ikaw rin yung tao na maaring may mga inaaral ka, may mga dinidiscover ka, may mga inaalam ka, or you have mahilig ka magbasa. Isa rin yun, yan. Baka yung iba sa inyo, mahilig uminom ng kape, or mahilig kayo mag-research, may mga sitwasyon na, diba, mahilig kayo mag-research sa mga internet, sa cellphone nyo, mga ganun, ako nakikita. Kumbaga, iba din sa inyo, maaring kayo is a thirst of knowledge. Kumbaga, marami kayong gustong pag-aralan at marami kayong gustong i-research, o baka naman meron kayong iniimbestagahan o nire-research for something, mga ganun ang nakikita ko dito when it comes to a book. Kasi di sa knowledge, no, sa nakita ko dito. And we have the moon. Ang daming lumabas sa'yo, moon. Yan. Andito rin, may mga emotional akong nakikita sa'yo. And siguro, minsan, may mga napaiisip ka every night na tinitinking mo. Yan. May mga ini-imagine ka. May mga pumapasok sa intuition mo na ganito, ganyan, ganoon. If ever, ganoon. Anong dapat, mga something gano'n, no? Sa iba rin, may mga sitwasyon daw ako nakikita sa inyo na nai-inspire kayo. Yan, may mga ini-imagine kayo na someday, yan, mga gano'n, part. Pagdating ng ganito, ganyan, gano'n.
Yan, ma-inspiration kayo sa nakikita ko, no? Baka makatanggap daw kayo ng ano, ng gift, flower, o kaya andun yung makakaramdam ka ng pagpapahalaga sa isang tao, sa nakikita ko rin dito. Yun ang nakita natin. Yan o, may mga tao na, siguro andito yung sitwasyon na may mga iniisip ka na tao na, pagkalito, also pagkalito na, itong tao na ba to, na hindi lang siya tao, hindi lang siya relationship tao, or maybe also stability na pag-iisip na nakikita ko dito na magkakaroon ng, yun nga, settling down sa nakita ko dito, yung papapromise ng panghabang buhay, papapromise ng long-term relationship, or when it comes sa'yo, kung halimbawa sa'yo, promises or commitment when it comes to yourself na dapat mong i-confirm. Halimbawa, ano bang pwede example doon? Halimbawa, sa ngayon, ganito ako. Kailangan kong malaman yung ability or yung sarili ko na ano ba talaga ang gusto ko from the future, ganyan. Baka nga, mapasok doon yung imagination, di ba? Inspiration and imagination. Baka yun ang nakita ko. Sa iba sa inyo is relationship. No? Ay kakaroon ng agreement or magkakaroon ng mga reconciliation. Maaring iniisip mo yun every night na sana magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng magandang kalalabasan ng isang commitment, trabaho man yan, mga pangako with comes to relationship man yan, stability man yan, yun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo, yun nga, nakita ko dito na nagkakaroon ng mga teamwork or friendship or bonding when it comes to your kaibigan, malapit sa puso, kapatid, kaya nakita ko, no? Syempre, handun din yung encouragement o lakas ng loob, no? Dumarating din yun na, yan, may mga surprise daw na mangyayari sa'yo, may mga good news, may mga miracle na mangyayari, no? Pero sinasabi dito, ingat ka rin, maaring when it comes to good news siguro, isa yun sa mga magiging good news mo is when it comes to your family, friend, kapatid, ganyan. Maaring may mga good news na nangyari sa kanya, also isa good news din yun sa'yo, ano? Or maybe baka sa'yo tumama. Ingat din kayo when it comes to accident, hindi man sa'yo tumama ito, baka sa malalapit sa puso mo, no? Ingat ka, may mga pag-iingat na there's an accident or injury, baka masaktan ka, or may bata dito na madapa dahil sa kakulitan, and then there's a pain also. Pain is also accident, is a pain also. Maaring ikaw, you have a pain na mararamdaman sa'yo, no? Or malapit sa puso mo. Yan, doon din yung ingat ka rin kasi may mga tukso. Like I said na may ahas, diba? Maaring hindi ikaw, maaring there's a person here, maaring sa'yo or malapit sa puso mo kasi nagpisa tayo dito na maaring nagkakaroon ng tukso. Hindi man siya related when it comes to money, yun, we have the snake din, maaring may tao na nanunukso o tumutukso. No? Yun ang nakikita ko rin. Sinasabi rin dito na minsan maging kalma ka. Kasi ang nakikita ko sa'yo, Virgo, sometimes medyo may mga iniisip ka every night, no? Dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Maaring, yun nga, nagiging overthinking ka o may mga pinag-iisipan ka lang every night na minsan hindi ka siguro nakakatulog. Minsan, andun yung pagka-paranoid mo. May mga sitwasyon na parang napopobia ka. Siguro may mga sitwasyon na parang paulit-ulitan na nangyari, gano'n, na hindi nagkakaroon ng development. Minsan daw, maging kalma ka lang. Minsan, magbigay ka ng time sa sarili mo. Mag-yoga ka, mag-meditate ka. Kailangan mo kasi dito ng mental peace, ng inner peace, no? Kailangan mo yun. Mag-recharge ka rin. Yan, go out with your friends, ang sinasabi rin dito. Siguro, yung iba sa inyo, minsan may mga sitwasyon kayo na hindi nyo, may mga kinikim-kim kayo sa sarili nyo, you pretending to be happy sa harap ng ibang mga tao, pero deep inside, meron kang nararamdaman, ganyan, may mga kinikip ka na hindi mo, ayaw mong ipaalam sa iba, sa nakita ko sa'yo.
At syempre, ingat yan kasi meron din tayong ahas. Ibig sabihin, merong tao sa paligid mo na nag-wearing a mask. Na may mga tao, may tao dito na iba siya pagkaharap mo. Pero pagka nakatalikod ka na at hindi mo na siya kaharap, iba ang sinasabi sa'yo. Mag-ingat ka doon, no? Someone's pretending kasi no, sa nakita ko dito. Maglabas-labas ka na doon, well, friendship, enjoy, di ba? It's time to relax, it's time to magpaganda ka, magpa-change ka ng mga, magpa-change ka, sabi ko sana, magpa-change ka ng buhok. Ano ba natin? Hindi, magpakulay ka, yan. Maglagay ka ng mga ng mga ano yun? It's time na mag-refresh ka, no? Calm and refreshing. Mag-yoga, yan, yoga, walking, maglagay ka ng mask. Yan, di ba? Bago ka matulog, maglagay ka ng mask sa mukha mo para pag morning mo, napaka-refreshing mo. Alam mo, kung wala kayong mask, tapos meron kayong kahit na yung lang, yung kamatis. Alam mo, nagawa ko yung promise, nagawa ko yung kamatis na yan. Kasi kamatis, sana nga kung may mga tanim kayong kamatis, di ba? Kamatis is the best. Sobra. Alam mo na every night ginawa ko yung mask na yan. Face mask. Ginawa ko, tinuro ko lang siya. Dinuduro ko lang siya. Tapos ginaano ko lang siya, ganun. Ginano ko siya, tapos alam mo, nilalagay ko siya sa mukha ko. Every night, 20 minutes lang. Iba kung gusto mo, 30 minutes, 20 to 30 minutes. In a month, kahit half month pa nga lang also, nakita ko yung niya. Pero hinintay ko siya ng 1 month. Makikita mo na in a half month. Yung after 1 month, grabe, makikita mo yung face mo. Niya, yun? Ang pino-pino, tapos hindi mo na kailangan mag-blush on, ang pinkish-pinkish mo. Hindi ka naman namumula, hindi siya muli. As in, para kang para kang kamatis. Yung ganun yung magiging skin mo. Oo, tapos maglilis yung mga pimples mo, ma-enlighten yung ibang mo mga yung may mga dark mawawala yun, promise. Ang ganda. O, di ba? Binigyan ko pa kayo na ngayon ng tip. Okay, let's go. Yung magpaganda ka raw, yan, no? Kumbaga, kaysa sa ma-stress ka at mag-focus ka sa pain, yan, kumbaga, i-ano mo yun. Baliktarin mo yun. Mag-revenge ka sa sarili mo mismo na para maging maganda ka. Yan. Kaysa i-focus mo yung sarili mo sa mga hindi magagandang makakatulong sa iyo. Okay. Sa ngayon, nagkakaroon ka yung iba dito may mga struggle, problem, there's a responsibility. May mga bigat akong nakikita sa iyo, no? Sa nakita ko dito. Kasi why? Maaring may tao dito na mas pinipili niya kasama ang iba or mas nagpo-focus siya sa iba. May mga gusto kang itama, may mga gusto kang i-correct na situation, may pag-uusap ako nakikita dito. May pag-uusap. May mga situation na yun nga, nagkakaroon, nabe-burnout ka, na-stress ka, as in, pagod. Nakita ko sa'yo yung pagod. Or there is someone here na malapit sa puso mo na pagod. Yun na nakita ko. Hindi man ikaw, may taong pagod dito. Also, sa iba sa inyo is stagnant, no? Because of the, bigat na mga nararamdaman. Kasi ito ka. No? Sa iba naman dito, anak, yun nga, may tao na malapit sa puso mo na sobrang stress. There's a chronic stress ako nakikita. Nababurnout siya, there's an anxiety, magulo yung isip niya. Hindi ko maintindihan, parang wala rin siyang pakialam sa iba, wala siyang pakialam sa sarili niya no? Kung ano pa nangyari sa kanya. I hope yung iba sa inyo hindi rin magkasakit. May tao kasi ako nakita nagkakasakit. May taong may sakit dito. And then, sa ibang banda rin, may nakikita rin ako dito na there's a communication about sa pag-aayos or pag-i-ending ng isang cycle ng buhay, no? Sa nakita ko dito. Nahandito yung may tao dito na they want a 50-50, parang ganun, parang hindi ko alam kung tutulungan mo siya o tutulungan ka niya. Pero sa ibang banda, ang nakita ko, itong tao na to, gusto niya makapag-communication kasi gusto niya ng balancing when it comes to a relationship. Kumbaga, give and take relationship. Yun na nakikita ko. Parang handun yung sa pag-aayos. Handun yung
yung hindi man siya maayos, changing na mga decisions in life. Yun ang nakikita ko. May tao ako nakita nila. Tingnan natin. So, iba dito mukhang may malalaman kayong katotohanan. Tsaka when it comes dito, kailangan mo rin daw magsalita ng mga nararamdaman mo, no? Kasi nakikita ko you are nabe-burnout ka dito. Siguro handito rin yung pag-uusap when it comes to your mga kaibigan, kakilala, kapatid, no? Dahil dun sa mga nararamdaman mong hirap sa ngayon, no? Baka nagsosodan ka sa kanila, nangihingi ka ng payo. Anong good news ang parating kay Virgo? Please show me. Good news sa parating kay Virgo. Ang dami naman. Ganun lang. Gusto ng marami. May good news ka nga. May good news ka na parating sa'yo. The good news is enlightenment, no? Syempre, iba dito, a good news is a gift. Yan, maaaring may makareceive ka ng gift from someone. May mga happiness naman ako nakikita. A good news kasi is more on enlightenment, more on, sa iba is, may sitwasyon na parte ng buhay mo na mabubuksan ang pag-iisip mo. Ganun. Sa isang tao na parang nagiging tanga ka, sa isang tao na parang naa-under ka niya eh. Parang hindi yung matigas yung puso nitong tao nito. May tao kasi matigas ang puso. May tao na, I don't know, hando yung sa parang may mali ako nakikita. Kasi someone is avoiding. May tao rin na nag-a-avoid. May taong umiiwas. No, may taong umiiwas, pero siguro handun yung part na ma-enlighten ka dito sa sitwasyon mo. Mas mamahalin mo ngayon yung sarili mo than sa situation na nagiging tanga ka, ganyan na situation na yung tao na yon is hindi siya nakikinig, parang sarili niya lang iniisip niya, ganyan. O kaya may ina-avoid ka rin na tao, ganyan. More on magiging aware ka ngayon sa mga nararamdaman mo, sa sitwasyon mo na ngayon na magkakaroon ka ng need mo ng transformation, ganyan. Magkakaroon ka dito ng self-evaluation sa mga ito. Tapos, sa sitwasyon din na ito, the good news is also marami ka matututunan. Kasi mas makikita mo yung sarili mo kung gaano kahalaga. That is the good news na nakikita ko sa'yo. Sa iba sa inyo, ha? Iba dito is a gift eh. Mas makikita mo na kailangan mong pahalagahan at mahalin ngayon yung sarili mo. Magkakaroon kayo ng awakening. Pinaka-good yun, syempre. Maaring may mga i-let go na kayo, ganyan. Kumbaga, maaring may mga revelation sa iba na nangyari, and then ngayon, kumbaga may nangyari kasi unexpected eh, para mawasak yung isang foundation or something relationship na yan, kung saan man part ng buhay mo yan. Tapos ngayon, parang nandun na yung enlightenment na, okay, fine. Kailangan ngayon is pahalagaan ko na at mahalin ko naman muna yung sarili ko. Yun. Kaysa maging tanga forever sa isang situation. Yun ang nakita ko. Yung iba ha, sa iba siguro sa nakita ko more on kung hindi naman kayo nagkahiwalay. Ganun din sa hindi kayo nagkahiwalay at nagkahiwalay ganun. Sa iba, sa nakikita ko, related yun sa when it comes to your sarili. Yung kung paano mo pahalagahan yung sarili mo dito. Sa iba, ganun na. Ganun. Siguro ngayon, this is the time na when it comes dito, this is the time na rin na ngayon is mas more mong pahalagahan at ingatan yung sarili mo sa ngayon. Maaring may mga parte ng buhay mo sa iba sa inyo na mali-mali o may mali kang ginagawa, ganyan, may mga rules in life na hindi mo na pagtutuunan ng pansin. Yun na nakita. Kaya ngayon, yung iba dito, ganun ang gawin nyo ha.
mas pagtuunan nyo yung pansin. Siguro may mga rules kayo ng buhay mo na hindi na nagagawa. Paulit-ulit si ate, ang kulit. Tingnan natin. Ganun ha. Yung mga rules nyo na ginagawa nyo dati, gawin nyo yun. No? Kasi, para rin yun sa inyo, sa sarili nyo. Baka related yun sa health nyo, di ba? Developing with come to yourself, syempre. No? Ang nakita ko rin dito. Anong accident ang parating kay Virgo? About saan ang accident? Thank you. Tingnan natin ha. Okay. Ingat ka when it comes to accident na may mga activity or traveling o kaya mga matatalim na bagay, no? Ingat ka. Basta may sugat ako nakikita. Also, more on pain kasi nakikita ko yung lungkot dito sa baraha eh. Oo, may mga sitwasyon daw na malulungkot ka. May mga sitwasyon na yung pain na yun is anak. Yung pain na yun parang you want to be independent when it comes dito. Ibig sabihin, masasaktan ka when it comes to this pain is masasaktan ka sa isang tao na parang very cold siya sa'yo or magiging cold sa'yo. O kaya maaring hindi kayo gano'n nag-uusap, ganyan ang nakikita ko dito. Also, may mga sitwasyon na ma-hurt ka because sa isang tao na pwedeng iiwas siya sa'yo kasi gusto niyang maging independent or maring ikaw to, gusto niyang mas focus sa sarili niya sa ngayon, sa nakita ko. Yun. When it comes sa accident, ingat kayo sa matatalim na bagay, ha? Hindi man ikaw, basta may pain, may sugat, ganyan. Hindi naman siya malaki actually. Endorsement. Ano yan? 6-6 oh. 2-6 mo. Uy, 6 ang 6. 3 ang 6 mo. 3 ang 6 mo. It means there is a communication when it comes to money or communication na pagkakaroon ng pagkakaisa ng isang pamilya. Yun ang nakita ko. Pero mag-ingat ka rin kasi why? Kasi makakaramdam ka raw ng pagod, maaring sa trabaho, sa pamilya, o sa mga tao na masyado mong iniintindi dan sa sarili mo. Yun ang nakita ko. Yes, there's a communication. Ako nakita dito. Malalapit sa puso. Ang nakita ko dito, nagiging masyado kang palaisip, ano? I don't know why, pero andun yung sometimes you want to be alone. Ang nakikita ko sa'yo, may mga sitwasyon na iniisip mo gabi-gabi. Maybe mga solutions in life, ganyan. Thinking of the family, of the sibling, mga anak, thinking na napapagod ka na rin minsan, ganyan. Thinking of the money, mga ganun ang nakikita ko sa'yo. No, na pag-iisip dito. May nakikita akong matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda na to. Siguro, yung matanda na to, inaalagaan mo? 666. Ibig sabihin, may matanda na makakipag-communicate sa'yo. At may bata rin.
Pero makakaramdam ka ng pagod eh. Parang pagod ang nakikita ko sa'yo eh. Pero sinasabi dito, you need to release you need to release yung mga situation na nakapagpapabigay sa'yo, nakapagpapabigat sa'yo. Kasi ang nakikita ko sa dito, masyado kang matulungin, no? Masyado kang understanding, masyado kang yun. Kasi because of the family, because sa kanila, mas pinipili mong mag-give than to receive ang nakikita ko. Mas, yun, understanding, giving sa kanila. Kaya minsan din ang nakikita ko sa'yo, tinatago mo na lang yung nararamdaman mo. Yun yung nga, baka may iba din dito, may matanda na, hindi ko na sinusuportahan mo, inaalagaan mo, ganun. Or a family member. Tingnan natin. Curious ako dun sa matanda eh. Anong okay. Oh, the devil. Ibig sabihin, may matanda dito. The Nine of Cups and the World. Okay. Yung may matanda dito na and I don't know why, pero itong tao na to, yung iba is, itong tao to is a toxic person or meron siyang mga bad addiction in life. Siya yung tao na also this person is in a pain situation sa nakita ko dito. Medyo ang layo niya sa iyo eh. Hindi ko alam why. Siguro hindi man siya matanda sa iba karelasyon niya to. Kasi also this is a person of a father, ganyan, boss, and then karelasyon, asawa, ganyan. Yung tao na to is baka yung karelasyon niya mas matanda rin sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Kaya ako nakita yung matanda. Baka ikaw to or vice versa. Itong tao na to is nasa pain siya. Nasa pain situation siya. Ang layo nung nakikita ko sa kanya. I don't know why, pero andun yung sitwasyon na may gusto siyang gawin sa ngayon, pero hindi niya magawa. May mga, halimbawa, gusto niyang umalis dito sa isang sitwasyon na to kasi sa feeling niya, ang toxic na, pero hindi niya magawa. Sa ibang banda naman, sa nakikita ko dito, meron ditong tao na na-stuck. Maaring there is a person here na andito siya sa sitwasyon na paghihintay na to heal. Maaring may tao ako nakita na maaring may na-confine, nagpapadoktor, in a pain, tapos as a person na nasa situation na frustration, na stuck siya, ganyan nakita ko. As in, na-trap sa isang sitwasyon. No? Parang nahadin siya sa sitwasyon na naghihintay siya yes, there's a healing, may mga progress na ginagawa, may mga ina-analyze, may mga situation na waiting for a heal, nag-wait siya sa isang situation na ma-accomplish ito. Halimbawa, kung siya ay nagkasakit, yes, recovery. Kung itong tao na to is nahandle siya sa painful na situation, yes, siya is naghihintay at patiently waiting na ma-accomplish lahat ng gusto niyang mangyari or achievement, fulfillment sa buhay niya. Kasi sa ngayon, nakita ko itong tao na to is stuck. Stuck pa siya sa ngayon. Yun yung nakikita ko. Tingnan natin. Ano yung calm kay Virgo? Siguro may mga ina-analyze yung tao na yun. Hala, patay tayo dyan. Calm. Thank you. Bakit po? Okay. Thank you. Okay. Siguro nga, it's time na minsan magbigay ka ng time sa sarili mo. Kasi why? May tao dito na, I don't know, may tao ako na nawawalan ka na ng trust or maybe may tao, kasi yung sitwasyon mo is imbalance siya. Maybe there's a breakup, maaring nagkakaroon ng hindi pagkakaisa or nagkakaroon ng
may situation na isang tao na hindi kayo nag-fit, ganyan, or yung gusto niya is gusto mo, iba, yun nakita ka, or maybe, hindi man kayo magkahiwalay sa ngayon, or kung ba magkasundo kayo, ganyan. Itong tao na to, nahandito siya, nag-i-stay siya sa'yo kasi, handun yung sitwasyon na ikaw is binibigay mo yung full of support mo sa kanya. Pero para sa kanya, kaya hindi kanya maiwan. Pero para sa kanya, hindi yun. I need you because, ano ba tawag ito? I need you because, I need you because I need you. I need, hindi ko masabing love eh. Hindi ko masabing love talaga. Sorry pero hindi ko masabing love. Siguro, panatag, yung pinaka the best word, the word na dapat sabihin. Kasi, pangit naman kung ano, diba? Siguro, panatag kasi nasanay siya sa'yo. Ganyan. Pero, when it comes to a love, imbalance eh. Well, sa magkakahiwalay naman, ganun din. Sa nakita ko dito, may tao na dito na hindi ka na nagtatrust sa kanya, may tao dito na sarili niya kasi ang iniisip niya, handun na rin yung sitwasyon na pinipilit mong balansehin itong relationship na to kahit na minsan hindi ka nakakaramdam ng kasiyahan. Kasi why? May tao rin dito, either ikaw ang umiiwas or may tao na umiiwas sa iyo. Yan nakita. Kaya ang pinaka-the best na gawin mo, mas mag-focus ka ngayon sa sarili mo to calm. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Self-care, like ang sabi ko sa'yo, magpaganda ka, magpa-beauty ka, mag-relax ka, mag-walking ka. Yan. Kasi ang the best ngayon is yung health mo. No? Kasi imbalance ang nangyayari sa'yo. You're jungling with something. Yung iba sa inyo siguro, yun nga, nagja-jungling kayo maari sa pera, may mga sitwasyon talaga na nakakaramdam kayo ng lungkot, na minsan, siguro sa dami rin ng mga ginagawa nyo sa bahay, sa iba sa inyo, ang dami nyo ginagawang task, tsaka ang dami nyo ginagawang priorities, kaya rin siguro minsan nakita ko yung lungkot at hirap nyo. Kaya kinakailangan din na magkalma ka muna, no? Alagaan mo yung sarili mo. Magbigay ka muna ng time sa sarili mo. Ano yung pride kay ano? Virgo. Mali tayo dyan. Bakit? Bakit nangyari? Trap ka daw eh. You are trapped sa ngayon. Lahat ng mga decisions in life mo ang bagal. No? Kasi why? May mga situation na hindi pa natatapos. May mga tension na hindi pa natapos. Kaya ito ang nararamdaman mo. Maaring sinasabi dito, may tao dito na nagkamali. No? Either ikaw ang nagkamali, may mga bad decision na nagawa, pero sa nakita ko dito, may tao rin dito na nagkamali. May mga bad decision daw siya na ginawa sa buhay niya. No? Kaya ngayon, parang hindi siya sa sitwasyon na itong tao na to, or ikaw vice versa, itong tao na to, medyo mabagal yung mga decisions niya sa buhay kasi nahahatak siya sa mga nagawa niyang maling desisyon. Handin yun sa situation na nasasad siya. Oo, nasasad siya. Parang sinasabi niya dito na nakipaglaban siya sa isang situation na hindi na kinalabas is hindi siya naging masaya. Yun. Kaya ito nararamdaman niya ngayon. No? Or maybe ikaw. Ganyan. Baka sa inyo may mga namali kayong decision, baka yung iba sa inyo may mga sitwasyon na nasaktan kayo dahil sa mga maling pananalita ng ibang tao. Sa iba ganun na binibigyan ko yung ibang tao na ibang situation na nakita ko. Ganun. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat daw kayo when it comes to pananalita. Pero alam ko naman na maingat kayo. Si Virgo pa, mapili kayo sa words na sinasabi. No, as long as hindi kayo makasakit, pinipili nyo talaga para hindi kayo makasakit. Pero itong tao na to, nasasaktan siya. No, sa nakikita ko dito. Pero hindi ko nakikita pa sa ngayon yung decision niya eh. Medyo mabagal, no?
Maaring matagal na rin siya sa sitwasyon na to na 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 sobrang nagkamali siya, na overwhelm siya sa choices. Yung choices niya ngayon, nagkamali siya. Mali yung napili niya. Na inakala niya na mananalo or magiging masaya siya at the end. Pero sa ngayon, hindi ko nakita yung saya niya. Dito. When it comes sa'yo, when it comes sa'yo, sa nakikita ko dito, you're feeling trapped dito sa sitwasyon na to. Maaring matagal ka nang may nararamdaman na sadness sa iba sa inyo. Kasi siguro may trap ka siguro may mga mali ka ring nagawang desisyon or may mga maling patakaran na naganap sa inyo, sa nakita ko. Kasi more on sadness. Matagal mo na ito nararamdaman. Magkaiba ba kayo ng lahi ng ng partner mo? May ibang lahi ako nakita Baka nasa ibang bansa ka. Ay, ano ba yun, anak? Pinupo si mami. Mahaba na to, ha? Kayo na bahalang mag-setting sa cellphone nyo. Ano pwede ko malaman kaya, Virgo sa mas? Okay. Anong the Fool? May tao dito na malungkot. Pero ang nakikita ko sa kanya, kinikimkim niya yung lungkot niya Kasi sinasabi niya na malungkot daw yung family niya. Maling may problema to sa sa pera, sa negosyo, sa trabaho, o sa iba naman, itong tao na to, mayroong ako nakikitang sinasabi may naghihigpit, may mahigpit na tao. Hindi ko alam kung naghihigpit siya sa pera o paghihigpit kasi meron ditong hindi nagkakasundong pamilya. Sa iba sa inyo, sa trabaho ha. Sa iba sa inyo is family. Sa nakita ko dito. Hindi daw nagkakasundo yung family o trabaho sa iba. Handun yung conflict. Kumbaga nagkaroon ng mga unexpected na situation sa kanya. And then yung part na yon, kahit na naiinis, nalulungkot siya, either problema sa pera, trabaho, family, kinikimkim nitong tao na to. Hindi niya pinapakita yung totoong feelings niya, sa nakita ko. Nagpe-pretend siya. Pero ang nakikita ko dito, handun yung situation na umaasa pa rin itong tao na to na may tao kasi umaasa na magkaroon ng kumpletong family, ng panibagong, bumalik yung bagong sigla ng family nila. Yung dating saya is bumalik. Yun nakita ko. Kumbaga recovery ng isang situation. Yun na nakita. Kaya nga natin, ba't nandito si Gusto niya ng pagbabago They want a new beginning. Sa nakita natin. Nakita ko dito. Nyak. Maluga. Bakit? Okay. Sa ngayon daw, ang sinasabi nitong tao na to, meron daw siyang kailangang gawin na tapusin. Kasi why? May unfinished business siya. Nagkakaroon siya ng delay sa ngayon. Kumbaga, there's no beginning ako nakikita dito at hindi pa magaganap itong happiness na to kasi andito yung situation na pagkikimkim at nawawalan siya ng pag-asa. Kumbaga, wala naman siya mapupuntahan. Wala siyang pupuntahan kahit saan. Kasi hindi niya rin alam dahil nakakulong siya dito sa pain na nararamdaman niya. Sa nakita ko. There's a frustration ako nakikita dito. A part of family, may na-confine, may na-po or papa-hospital, may frustration. Yan, yung nakita ko. May pain ako nakikita. I hope walang na-paralyze, Pero more on doctor. May doctor ako nakita. And then, yun nga, wala tong mapupuntahan sa ngayon. As in,
nagkakaroon to ng mental trap itong taon na to. Ikaw or a part of the family. Itong nakikita ko. Nagkakaroon dito ng restriction. Ano ba to? Ang dumi ng table natin. Ano naman ang indulgence? Kailangan mo talaga mag-relax, no? Kasi, ano ba yan? Yes, kailangan mo mag-relax. Magbigay ka muna ng time sa sarili mo, no? Labas ka, welcome sa your friend. Kung kaya hindi ayaw mo lumabas, makapag-usap ka to heal. Kasi, the more na nakapag-usap tayo sa ibang tao, the more na sila yung nakakatulong sa atin para mag-heal yung mga nararamdaman natin. Kasi kailangan trusted person, ha? Ilabas mo yung mga nararamdaman mong pain, yung sama na loob mo. Pero syempre, magkaroon ka rin ng boundaries, ano? Yan. Yung mga trusted lang, no? Sa ngayon kasi nakikita ko sa'yo, your anxiety, there's a burnout, yan, mga stress, yan. Mas mahalin mo daw yung sarili mo. Kasi ngayon, you're in a pain, depression, emotional pain, may mga nagkakaroon ka ng disappointment. Iba sa inyo nakakaroon ka ng disappointment sa malalapit sa puso nyo. Kumbaga, sa mga nakakasalamuhan nyo, or maybe sa person mo, ganyan, may mga gusto ka kasing itama at gusto mong aksyonan sa ngayon, sa nakita ko. Why? Maari nagkakaroon ka ng pain kasi because of the mga pagsisinungaling, mga hindi nagiging honest, ganyan, sa nakita ko dito. Or maaring may mga tao or may tao na hindi nagsumusuporta, walang pakialam, nagkakaroon ng exhaustion, no? Ang nakikita ko dito. There's a burnout na kumbaga magulo, no? May gulo. Ingat din kayo kasi maaari daw masaktan ka sa friend mo. Also friend or karelasyon mo to nakikita ko. Unexpected situation ang nakikita ko dito. May magkakasakit din. I hope hindi naman malaki yung sakit na to. No? May magkakasakit. Or may nagkasakit sa iba. It's time to decide din na mas mahalin mo ang sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo, ha? May taong may sakit ako nakikita kasi. Yun. Arigatou namaste, God bless.